Wait, share ko lang itong aking sa isang lang, saglit po, Kayo din po baka gusto niyo pong, i-share yung ating itong ating, live 'no, para may makapanood din po. Lorna Rafael, #1 maraming salamat Lorna Rafael, palagi kang #1. Shadow, Shadow, yan maraming salamat sa pag-drop by, Shadow, yan. So, saglit, wait po, yan. Okey. Tingnan po natin ang ating, sounds kung maganda ba. 'Yan, i-check po natin ang sounds natin. 'Yan. So, okey naman po yung ating sounds, 'di ba? Okey naman po siya, 'yan. Okey. Kayo po, ano sa tingin niyo, okey ba yung sounds natin? I-ano pa natin, 'yan. Okey. Okey po ba? Okey. 'Yan. So, okey po ba yung sounds natin, mga kababayan 'no? Okey, tingnan ko. Bakit parang mahina yung sounds? Parang parang mahina siya guys 'no? Mahina, nahihinaan ako sa sounds 'no? What's wrong? What's wrong? Bakit medyo mahina ang ating sounds? Bakit kaya? Sandali, papalitan ko lang ng nahihinaan ako, mahina yung sounds. Eh, malakas na nga yung boses ko tapos ang hina ng sounds. Yan, ito hello. Yan. Eto, malakas po ba? Malakas po ba yung sounds? Eto, malakas po ba? Parang mahina pa rin. Malakas po ba yung sounds? Eto, malakas po ba? Parang mahina pa rin. Eto kaya, walang mic. Yung mic ko na 'to kakabili ko lang, eh. Eto kaya, walang mic. Eto na lang, walang mic. Ito na lang. Nakakainis, Yan, so ito, okey na. Okey na 'to. Oh, mga guys, okey ba yung sounds natin? Okey ba yung sounds natin? Yan, so okey na po pala ang ating sounds. Yan. So guys, okey na po ang sounds natin 'no? Yan, okey. Nagtatanong si personal and collection video, sabi niya, "Attorney po ba kayo o doktor?" Ako po ay, dating teacher at after kong mag-teacher nung, ayoko ng magturo dahil, ah, ang hirap na, kumbaga 'pag nagtuturo ka, wala kang time sa sarili mo, sa pamilya mo, kahit na nasa bahay ka na, dala-dala mo pa rin ang iyong mga trabaho. Yung bang halos hindi ka na matutulog lalong-lalo na kapag panahon ng, ah, yung mga nagpe-prepare ka ng test 'no, ng mga estudyante. Tapos, diyan pa yung lahat 'yan che-check mo, mga libro, yung mga test paper, yung mga pinapasa nila 'no, 'pag, magpe-prepare ka na ng, paggawa ng grades nila. So, ang hirap po 'no? Mabuti sana kung yung gagawan mo ng grades ay mga nasa 10 'no, 10 lang kaso maraming mga estudyante. At, siyempre, hawak ko rin yung yung
mga guma-graduate. So, ako din ang gumagawa ng kanilang description 'no. Halimbawa yung batang ano, ah, kunwari si Trisha, Trisha is blah, 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 blah 'no, i-describe mo siya, gano'n po. So, ang daming ano, ang daming trabaho 'no. So, naisip ko tsaka ano guys, nagkaka-phobia na rin ako sa ano, sa pagtuturo. Kasi preschool teacher po ako at ang daming malilikot na bata 'no, mga cute pero ang lilikot 'no. So, meron pong mga times na talaga namang sa sobrang kalikutan nila nadidisgrasya. Nakaka-phobia din magturo 'no ng mga bata ano. So, nung ayoko na magturo 'di ano na, talagang ayoko na nag-decide na ako ayoko na magturo 'no, grabe. So, ang hirap po maging teacher mga kaibigan, 8 years 'no, 8 years po ako nagturo. Pagkatapos nag-call center ako, call center. Tapos ayan, okey na ako sa call center, malaki yung suweldo. Tapos, dumating naman yung COVID-19, lockdown, ni-lockdown ni Duterte, 'yan nawalan ako ng trabaho. Stop 'no, stop siyempre walang trabaho, stop yung suweldo. Naubos na yung suweldo mo, pati yung mga savings mo ubos na kasi hindi ka naman binibigyan ni Duterte ng ayuda. Walang ayuda, kahit isa sa panahon ni Duterte. Yun talaga hindi ko makakalimutan, na walang ayuda kahit isa sa panahon ni Duterte. Kaya nga talagang masasabi ko sa harapan ng mukha niya na ikaw ay isang inutil. Inutil ka na presidente ng Pilipinas. Mga kaibigan, 'no, ayoko kay Noynoy Aquino dahil, Aquino 'yan 'no, at during that time talagang, sinuportahan ko pa rin siya 'no, kahit na siya ay Aquino 'no, sinuportahan ko 'yan. Pero never akong nagutom sa panahon din ni Noynoy Aquino, never akong nagutom, kasi may trabaho 'no. Pagdating kay Duterte, naku pinakainutil na pangulo ng Pilipinas, pinakainutil. Yun bang ni-lockdown niya, nagpasalig-salig 'no, nagpasalig-salig siya na, mapakaon niya ang mga tao. Pero di man niya napakaon ang mga tao, wa wa niya napakaon ang mga tao. Isa ako dun sa hindi niya napakain dahil walang ayuda kahit isa. Natigil ang trabaho, ubos ang suweldo, ubos ang savings, walang ayuda kahit isa. As in wala. Siya ay isang napakainutil na pangulo ng Pilipinas. Hindi ko 'yan makakalimutan ang kanyang pagiging inutil na ni-lockdown niya. Kahit hindi naman dapat i-lockdown. Eh, sa lugar namin mga kaibigan wala namang may COVID, 'no, sa lugar namin. Walang may COVID. Pero ni-lockdown niya kasi nga siya isang inutil, nagpasalig-salig na mapakaon niya ang mga tao, pero wa man niya napakaon ang mga tao, 'di ba? Hindi niya napakain ang mga tao dahil inutil siya. Sa kabila ng lahat na bilyong-bilyon ang inilabas sa Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2 para sa mga social amelioration ng mga tao, sa mga ayuda, pero walang ayuda. Saan dinala ang pera? Malamang sa bulsa na naman, 'di ba? Yan po mga kaibigan, hindi ko makakalimutan yan, panahon ni Duterte, inutil! Pinakainutil na pangulo ng Pilipinas, Duterte. Hindi ko yan makakalimutan. Kahit na ako'y magkaroon ng apo, 'no, magkaapo ako, kaapu-apuhan, ikukuwento ko sa aking mga apo na ang pinakainutil na pangulo ng Pilipinas ay si Duterte. Ni-lockdown niya, hindi niya binigyan ng ayuda ang mga Pilipino. Napakaraming nagugutom kung hindi lang dahil sa mga concerned citizens na nagkakaroon ng mga community pantries. Aba, talaga, patay ang mga Pilipino. Sabi nga ng mga Pilipino during the pandemic, hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom. Naalala niyo ba yan mga kaibigan? Yan exactly ang sinasabi ng mga Pilipino during the time of Duterte. Hindi mamamatay sa COVID-19 ang mga Pilipino, kundi mamamatay sa gutom. Yan.
At marami tayong mga marami tayong mga kababayan nun, namamalimos sa kalsada. Remember that, huwag niyong kakalimutan 'yan. Ang pamamalimos ng ating mga kababayan sa kalsada dahil nagkaroon tayo ng isang inutil na pangulo ng Pilipinas. Hindi ko 'yan makakalimutan, inutil, 'di ba? Naku, intro pa lang ito, nagwawala na tayo dito. Grabe. Inom muna tayo ng tubig, intro pa lang 'yan. Naku, grabe. Inutil! Inutil talaga sila. Yan. Okay, 'no? So mga kaibigan, dahil dito 'no, punta tayo sa isang topic natin. Dahil dito sa pagiging maingay ng mga Duterte na wala silang ginawa sa Marcos administration kundi batikusin, magsalita ng kung ano-ano na mga kalokohan, mga pambabatikos. Ngayon mga kaibigan, sila ay nasa hot seat itong mga Duterte na 'to mga kaibigan 'no. At nasisilip ngayon mga kaibigan ng mga, mambabatas, ng mga Pilipino, ng mga tao, nasisilip po ang 51 billion ni Pulong Duterte. So sabi ko na mga kaibigan, yan kasi masyadong ang hihinga, walang ginawa kundi mambatikos sa gobyerno, wala na ngang ambag, hindi na nga makatulong, ay nambabatikos pa sa gobyerno. Ayan, nakikita na ngayon mga kababayan ang kanilang mga, yung mga dapat na, imbestigahan dito sa mga Duterte na 'to, 'no? At, ang 51 billion, ano nga sabi ni Tito Soto? Ang 51 billion hindi daw niya maubos, maisip. Hindi daw niya fully ma-absorb, mga kaibigan. How come na ang isang distrito, one district only, nagkaroon ng 51 billion? Mga kaibigan, napakalaki ng 51 billion. Kung titingnan natin mga kaibigan 'no, ang sabi nga ni Tito Soto, mas malaki pa ang budget ni Pulong Duterte kaysa 3 ahensya ng gobyerno. My God, mga kaibigan, mas malaki pa daw ang 51 billion ni Pulong Duterte kaysa 3 ahensya ng gobyerno. Ano-anong ahensya 'yan? Nakalimutan ko kung anong agency 'yan, eh. 'Pag sinabi mong ahensya, katulad ng halimbawa, Department of Tourism, Department of Transportation, mga ganyan 'no? May binanggit na ahensya si Tito Soto, hindi ko na maalala 'no, pero napanood ko ito 'no, sa isang vlog 'no ni Attorney Claire Castro, mga kaibigan 'no, na sinasabi doon ni Tito Soto, sinasabi doon si Tito Soto may sabi na mas malaki pa ang budget ni Pulong Duterte, 51 billion kaysa 3 ahensya ng gobyerno. First district only, pero bumabaha ang Davao City, mga kaibigan. So eto, nasisilip na ngayon ng mga mambabatas 'no, including Senate and the Congress, nasisilip na ngayon nila mga kaibigan ang 51 billion ni Pulong Duterte. Hindi biro ang 51 billion, hindi ito barya. Hindi nga 51 billion, 52 mga kababayan. Almost 52 billion 'no. So mga guys, hindi ito biro. Ang dami ng magagawa sa 52 billion. Ang sabi nga po 'no ni Trillanes, ang dami-daming mga squatter sa Davao. Kung yung 52 billion ni Pulong Duterte ay pinagawan niya ng mga low-cost housing ang mga Davaoenyo, sana ngayon ay wala ng squatters sa Davao. My God! Ngayon na ang pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong, President Marcos Jr., saka pa sila nagkaroon ng housing. At take note, ang ganda ng housing ng Davao City ngayon. High-rise condominium type, mga kaibigan. Itong housing ng Davao City.
Hindi sila magkakaroon yan kung hindi tayo nagkaroon ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan. Kaya ngayon ay napakapalad po ng Davao City dahil meron tayong Ferdinand Marcos Jr. na Pangulo na tunay ang malasakit sa mga kababayan, no? Sa ating mga kababayan, kahit sa mga Davaoenyo. Hindi po siya namili, mga kaibigan, kung sino, kung saan siya magdadala ng mga proyekto. Hindi namimili ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ang kagandahan, no? Okay, ano pa? Ah, okay. Okay. Ah, okay. So mga kaibigan, etong si Sara Duterte, no? Si Sara Duterte, ang dami nga niyang sinasabi, no? Sa administrasyon. Ang sabi pa niya mga kaibigan na ang sabi pa niya mga kaibigan, ito nga fiyasko nga lang daw yung ginagawa ng administrasyon ngayon 'no, na tungkol sa mga pag, pagtitingin 'no, sa mga korapsyon at, sabi niya mga kaibigan ay dapat daw deep dive, may gano'n pa siya 'no, deep dive, deep dive. Eh, hello, deep dive ka diyan? Eh, samantalang yun ngang impeachment trial mo hindi mo nga masagot, eh, gusto mo pa ng deep dive, oh, 'di ba? Eto nga mga kaibigan yung sinasabi ko na itong, si VP Sara Duterte ang hilig niyang mambudol ng mga Pilipino. Una, sabi niya November pa lang sabi niya, ang aming opisina, ang office ng, Vice Presidente ay nagre-ready na sa impeachment, nakahanda kami. Last year pa lang mga kaibigan, last year pa lang sinasabi niya 'yan, na naghahanda na daw ang kanilang opisina 'no, sa impeachment. At, later this year, sinabi naman niya na, maganda daw talaga itong impeachment kasi eto daw yung, tamang platform para daw siya ay makasagot sa lahat ng mga ibinabato sa kanya. Tapos pangatlo, sabi naman niya, I really want an impeachment trial because I want a bloodbath. Gusto daw niya ng bloodbath. So, tatlong beses mga kaibigan na siya ay nag-a-affirm na gusto nga niya ng impeachment, na naka-ready siya sa impeachment. In fact, nag-hire pa ng 16 na mga, lawyers. 16 ang lawyers na hinire mga kaibigan, na nakakatawa kasi sinasabi nga ng mga naka-Duterte na wala naman daw merit, mahina daw yung impeachment. Ay ganoon, mahina ang impeachment kaya pala 16 ang lawyers na, hinire ni Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Pagkatapos mga kaibigan, nung andiyan na nga yung impeachment trial, ang ginawa, 2 beses pumunta sa Korte Suprema at hiniling niya na ipadeklara na unconstitutional etong impeachment. So, dahil sa halos lahat ng nando'n na mga justices ay appointed ni Duterte, so granted yung kanyang hiniling at diniklara nga na ang impeachment trial ay unconstitutional. Ngayon mga kaibigan, nagbubudol na naman siya. Pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional, ang sabi niya, sayang naman kasi gusto ko sana ng bloodbath pero hindi na mangyayari dahil nadeklara na unconstitutional. Tingnan mo yung pambubudol niya mga kaibigan. Pagkatapos, ang House of the Representative nagpasa naman ng apila, no, motion for reconsideration para i-reconsider ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Ngayon, nandiyan na motion for reconsideration, nakapagpasa na ang House of the Representatives at yung ibang grupo. Ngayon, eto naman ang ginawa ng kampo ni VP Sara Duterte. Umapila sa Korte Suprema na ipabasura ang motion for reconsideration. My God! Sinungaling talaga ang bugok na Vice Presidente. Ang sabi niya,
nung naideklara na unconstitutional ang impeachment, ang sabi niya, sayang naman hindi naman tutuloy yung, gusto ko sana ng bloodbath pero, paano 'yan, hindi na matutuloy. My God! Talagang sanay na sanay siya magsinungaling at mambudol ng mga tao 'no, mga kaibigan. Tapos ngayon na nandiyan na, nandiyan na yung motion for reconsideration mga kaibigan, ay saka pa mag-aapila na ipabasura. Ibasura daw ang motion for reconsideration. My God! Mga kaibigan, ang sakit sa bangs kahit wala akong bangs, 'di ba? Grabe mga kaibigan 'no, napakasinungaling talaga ng Vice Presidente. Manang-mana sa tatay, sinungaling. At yung buka ng bibig, iba sa kanyang ginagawa. Kung ano ang buka ng kanyang bibig, iba ang kanyang sinasabi. Napakasinungaling talaga mga kaibigan 'no. Manang-mana sa kanyang tatay na sinungaling, OMG 'no. So, 'yan po mga kaibigan, super sinungaling talaga ang Vice Presidente. Saglit mga kaibigan 'no, merong dumaan sa'kin na, si General Torre 'no, dumaan yung video ni General Torre, putulin muna natin saglit yung ating, kuwentuhan kay, about VP Sara Duterte. Pakinggan muna natin General Torre. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagi at pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Correct. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Correct. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niya gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Tama. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Oh, di ba? Yan ang tao na magiting. Isang tao na hindi bitter at isang tao na talagang maayos mag-isip. Hindi katulad ng Vice Presidente na mag-hire agad ng killer na kapag nagkagalit, sisigaw agad, magme-meltdown, mag-hire ng killer, maninirang puri sa presidente na tingnan naman natin yung mga nangyayari naman sa kanila ay consequence ng kanilang pagre-rebelde at ng kanilang mga ginawa sa Pangulo natin. Consequence yan ang ginawa nila sa Pangulo natin. Napakaraming mga araw, buwan, umabot ng taon na binabalahura ng mga Duterte na ito ang Pangulo. At kasama yang si VP Sara Duterte sa mga plano na ginagawa na destabilization sa ating pamahalaan. Grabe ang paninira nila sa ating Pangulo. Pero ang Pangulo natin hindi sumasagot at ang Pangulo natin ay hindi sila pinapatulan. Nananatiling disente ang ating Pangulo habang kanilang binabalahura. Pero dahil sa consequence ng kanilang mga ginawa, pinarusahan sila ngayon, nakakarma sila ngayon. At ngayon na sila ay nakakarma, sila ngayon ay nagiging very bitter, mas bitter pa sa ampalaya. At sila ay nagpapabiktim ngayon. Nagpapabiktim sila. At sila daw ay biktima. Ang Marcos admin daw ay ginigipit sila na ganito-ganito. Hello, kayo ang may gawa niyan. Yan ay consequence ng inyong mga actions sa pagpapabagsak ninyo sa ating Pangulo. Kasi kayo ay mga gahaman sa power at gahaman sa salapi.
Katatapos niyo lang maging Pangulo ng Pilipinas ang inyong tatay, 6 na taon walang nangyari sa Pilipinas. Lugmok sa kahirapan ng Pilipinas, nalugmok sa lahat ng bagay ang Pilipinas dahil sa pamumuno ng tatay mo na hindi alam kung paano maging presidente ng Pilipinas. Hindi alam kung paano pamunuan ng Pilipinas, nalugmok sa kahirapan, sa kagutuman, sa kamatayan ang mga Pilipino. Yan. Pagkatapos ngayon na nakakarma na kayo sa inyong mga ginagawa, ngayon na nakakarma na kayo sa inyong ginagawa, ang ating Pangulo ay kayo naman ay nagpapabiktim. Hello! Karma ang nangyayari sa inyo. Karma! Karma! Karma ang nangyayari sa inyo ay karma. Isang dumadagundong na karma. 'Di ba? Ay naku, karma. Okay. So, 'di ba? Ganyan talaga. Kapag ikaw ay nang-apak ng tao, kapag ikaw ay nang-api ng tao, darating talaga sa'yo ang karma. Kaya kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, lasapin niyo ang tagumpay ng karma. 'Di ba? Anong sabi sa Biblia? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong ginagawa sa'yo. Ibig sabihin, no, kung babalik ka rin natin, in a positive way, gawin mo ang mga bagay na gawin mo sa iba ang mga bagay na gusto mong gawin sa'yo. In short, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at lahat yan babalik sa'yo. Gumawa ka ng masama sa kapwa mo, lahat yan babalik din sa'yo. What you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng hatred, hatred din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kawalang hiyaan at paninira sa ating Pangulo, yan din ang aanihin mo. What you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya nga, di ba, the principle of the Bible, yan. Yan ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Karma! 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 Di ba? Karma. Ay, nako. Talaga namang asar na asar. Asar na asar ang mga DDS. Sorry ha, wala tayong sugar coating dito. Walang sugar coating. Karma. Huwag kasi kayong manglamang ng kapwa. Huwag kasi kayong mang-api ng kapwa kung ayaw niyong makarma. Di ba? So, karma ang inabot nyo. Kasi kayo ay nang-aapi ng kapwa. Diba? Okay? Karma. Tama naman si General Torre. Oh. Bakit niyo sasabihin na kawawa siya? Hindi siya kawawa. Si General Torre, 4-star general pa rin siya. Ha? 4-star general pa rin siya. Ang nawala lang sa kanya yung titulong PNP chief. Siya pa rin ang 4-star general at second in command sa PNP, no? So hindi kawawa si General Torre. At kapag merong mga mahihirap, no, na mga misyon, si General Torre pa rin ang ipapadala dahil siya lang ang may guts na gumawa ng mga misyon na mga mahihirap katulad ng paghuli, no, kay Bato de la Rosa at pag-aresto kina Bongo. Natitiyak ko siya rin ang gagawa niyan, 'di ba? Yan 'yon.
So, okay. Ito, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang buong ehekwitibo sa isang lifestyle check matapos masiwalat ang mga anomalya sa mga flood control project sa isang press briefing ngayong araw, August 29, 2025. Lahat ng parte ng executive department ay ready for lifestyle check. Paano po, pati po ang Pangulo, mahuli, pati po ang Pangulo. Mauna mahuli ang Pangulo kasama po pagdidiin niya. So mauna man o mahuli ang Pangulo ay kasama sa lifestyle check. Yan. Maganda ito, magkaroon ng lifestyle check para ang Vice President, no, i-lifestyle check din. Makita, no, buksan yung mga tinatago niyang bank accounts na sinasabi ni Trillanes na naglalaman daw, no, ng limpak-limpak na drug money, no, yung sinasabi ni Trillanes na joint accounts nila ni Digong, no? So, tama yan. Okay yan, no? Dapat mabilisin para bilisan na para mangyari na kaagad ang lifestyle check, di ba? Yan. Yan. Okay, so yan si General Torre, kita mo yan ang totoo, no? Yan ang tunay na tao na maayos ang pag-iisip, no? Kahit sinibak, hindi nagalit. Kahit sinibak, hindi naging bitter. Di ba? My God. Yan. Yan po ang tao na maayos mag-isip. Yan. Okay, mga kaibigan, no? Tingnan nyo, si Duterte. 332 billion flood control funds scam under Duterte administration. Ito dapat pagtuunan to ng pansin, 332 billion flood control funds scam under Duterte administration. Dapat pagtuunan ito ng pansin. The source, philstar.com. Yan. So, hindi po siya fake news, no? Siya ay tunay na nangyari, no? Yan. So, yung mga kaibigan, no? Okay. Ito, basahin lang natin. Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government ang kaugnayan ng pagkakaalis sa pwesto ni dating Philippine National Police General Nicolas Torre sa umano'y pagtanggi nito sa utos ni Secretary John Vic Remulla ng pagbili ng 80,000 armas para sa PNP. Ayon sa ahensya, ipinaalam ni Torre na walang direktibang ibinibigay sa pagbili ng mga armas na sinang-ayunan ni Secretary Remulla. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? So, hindi daw po totoo yung kumakalat na balita na dahil doon sa pagtanggi ni General Torre na pagbili ng mga Armalite ay yun daw ang dahilan, no, ng pagkakaalis niya. So, hindi daw yun totoo, no? Yan. Okay, so, tingnan lang natin ito. Tingnan natin to. Hindi tayo po mga kababayan. Ang dami pala nating pera. Ang yaman pala talaga ng Pilipinas. Kung maging tama lamang ang paggastos ng pondo ng bayan, hindi lang po ngayon itong pinag-uusapan natin. Sabihin na natin post-Marcos era. Yung matandang Marcos, kailan yun? 1986. Mula 1986 hanggang ngayon, almost 50 years na yan, 40 years na yan itong Bachero almost 40 years. Imaginein mo kung naging tama na. Kasi ang sinasabi natin, walang yung Marcos. Ang sinasabi natin, mantarambong yung nakaraan. Ang sinasabi natin, dapat palitan yung nakaraan at tama na, sobra na, palitan na. Hindi ba yun ang ating pinagpapabanggit ng araw? Pero ang nangyari, pinalitan natin ng mas walang ya. Ng mas matakaw. Mas tulisan.
pero pumapayag naman kasi tayo eh. Pagka sinayawan na tayo eh. Kapag kinantahan na tayo eh. Hindi lang. Kapag inabutan ka ng Maria eh. At sabi mo, okay na. Yun po. Ito po nangyari sa bayan natin. Hindi lang kasalanan nitong mga politiko na to. Kasalanan po natin pare-pareho ito. Correct. Oo.